Magandang araw mga sangkay, ito nga pala yung aking helper. Subali dito sa video na to is ilang araw pa lamang yan simula ng nag-start dito sa aking maliit na panaderya. At ayan, kung mapapansin nyo is talagang pambaguhan pa lamang yung kilos. Subali kung sakaling kayo mamamasukan sa isang panaderya at walang experience sa kahit ano, ay asahan nyo na po na medyo mahirap at mainit po talaga sa loob ng panaderya. Kaya kung gusto mong magtagal at matutong gumawa ng tinapay ay kailangan mo talagang magtiyaga at magsipag. Sa totoo lang, madali mo lang naman matututunan ang gawain ng isang helper, lalong-lalo na kung ikaw ay interesado sa iyong ginagawa. Dahil halos araw-araw is pabalik-balik lamang yung ginagawa natin sa loob ng panaderya. Dahil nga ikaw ay helper is kailangan mong sundin ang inuutos sa iyo at tanda ng mga bagay na halos araw-araw mo nang ginagawa. Sa totoo lang sangkay, sa tagal ko nang gumagawa ng tinapay, nagtatrabaho sa panaderya is napakarami ko ng helper na kasama. Meron ka talagang helper na makakasama na kahit alam niyo yung gagawin is kailangan mo pang sabihan para lamang kumilos. Pero ganun pa man is maswerte pa rin ako sangkay dahil mas maraming helper na aking nakasama is talagang masisipag. Makikita mo sa kanila kung gaano sila kapursigidong matuto. So bali hindi lang naman sa panaderya to sangkay. Bali lahat naman ng trabaho is kailangan talaga natin ng sipag at tiyaga. Sa una lang naman yan mahirap, pero kalaunan yan kapag natutunan mo na lahat ng gawain at nakabisado mo na lahat ng iyong ginagawa, ay sinisigurado ko sa iyo, napakabilis mo na lang tatapusin ng trabaho mo. Ang kagandahan lang sangkay kapag gusto nating matutong gumawa ng tinapay at tayo na masukan sa isang panaderya is mahasa talaga tayong gumawa ng iba't ibang klaseng tinapay, lalong-lalo na kung tayo tatagal. Gaya ng sinabi ko kanina, tayo'y porsigidong matuto. At bukod doon is makakakuha tayo ng diskarte mula sa panadero na nagtuturo sa atin, di ba? Kaya kung sakaling ikaw ay namasukan sa isang panaderya, walang experience ng namasukan, is wag mo sayangin yung panahon sangkay na ikaw ay matuto dahil napakalaking bagay kapag aalis ka na sa isang panaderya at marami kang natutunan. Is pwede mo yung magamit kahit saan ka magpunta, lalong-lalo na kung sakaling maisipan mo na mamasukan pa ulit sa isang panaderya. Alam naman natin sa ngayon na kapag tayo helper is mas mababa yung sahod natin kumpara doon sa may mga alam sa paggawa ng tinapay. At dito sa part na to sangkay is mahigit isang buwan itong aking helper dito at ayan, medyo mabilis na siyang magporma at medyo marami na siyang alam gawin. At para naman sa part ng mga nagtuturo kagaya ko is talagang masaya ako kapag nakikita ko yung aking helper is may improvement at may natututunan. Dahil unang-una medyo mapapabilis na natin yung ating gawain dahil nga nasasanay na siya at kabisado niya na yung kanyang mga ginagawa. At bukod doon is talagang mapapakinabangan niya or magagamit niya yung kanyang mga natutunan kahit nasaan siya magpunta. At kung ako naman tatanungin niyo sangkay, kung ilan taon pa lamang ako nagsimula sa panaderya is 15 years old pa lamang ako no ako'y magsimulang maging helper sa isang panaderya. Sobrang hirap talaga sangkay dahil sa edad na 15 years old is alam naman natin kung ano palang dapat ang ginagawa ng isang 15 years old na bata, di ba? Pero ako is talagang napasabak na sa trabaho. At yung aking napasukan pa panaderya is hindi lamang panaderya na maliit kundi malaking panaderya at malakas din talaga yung tinapay na yon. Dahil yung time na yon is 2 piso pa lamang ang tinapay. Talaga magsasawa ka sa dami ng lulutuin. Pero ngayon, awa ng Diyos, is ako naman ang nagtuturo. Kapag may pagkakataong turuan is hindi ko talaga pinapalampas mga sangkay sa aking mga nakakasamang helper is talagang tinuturuan ko sila hanggang sa meron silang natututunan. At syempre kung saan man ako natuto is hindi ko nakakalimutan yon sa panaderya kung saan man ako nagsimula. Syempre Park and Go Bake Shop yon sangkay. At sa mga baker na nagtiyagang magturo sa akin nung ako'y wala pang alam is talagang nagpapasalamat ako sa kanila dahil hanggang ngayon is nagagamit ko yung aking natutunan mula sa kanila. Hindi lang sa paggawa ng tinapay kundi sa mga diskarte nila na natutunan ko at kung paano makisama sa mga katrabaho ko sa loob ng panaderya. Paminsan-minsan meron ka ring aral na pupulot sa kanila, payo, talaga naman tatatak sa isipan mo. At pagdating ng araw ay bigla mo na lang maiisip at maaalala at masasabi mong totoo pala ang payo ni Master. Master nga pala ang tawag namin sa mga master baker na aming nakasama noon. O baka may mag-react naman dyan na sabihin Master tapos hindi alam gawin lahat ng tinapay. Ang pagtawag kasi namin Master is hindi basehan kung gaano kadaming klaseng tinapay ang kaya niyang gawin, kundi ito ay isang respeto ng nauna sa amin. At hanggang dito na lamang ang aking video sangkay. Happy baking po sa ating lahat.